Siyam si Supsup, hindi na po siya nakatagal. Dinesisyon na niya mga kababayan na umalis sa slate. Hindi na niya kaya makisama pa na kagrupo mga gubernatorial candidate. Governor Peter Unabia ng Misamis Oriental, sabi niya, kining nursing para ra ni sa mga babayi. Dili pwede ang lalaki. And kato pag yun, mga babayi, mga gwapa. Dapat daw maganda, gwapa. Ayan po, Angelo De Leon, Islam's passing candidate Ian Sia's remarks to single mothers. Kasi sa totoo lang, napakabastos po. Hindi ko mo single mother, pagsasalitaan mo ng ganyan, na pang-insulto. At sabi dito, De Leon criticized Sia for making such offensive remarks at a time when women and single mothers are being celebrated and recognized for their contributions to society. Yes, nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Dito muna tayo mga kababayan sa Joke Time. Padala ni Hajime Abe. May isang engineer na the same time, inventor mga kababayan. Pumunta siya sa isang congressman mga kababayan para humingi ng suporta saka funding sa kanyang imbensyon. Pinakita niya kay congressman yung kanyang imbensyon na sasakyan na water-fueled engine. So nag-demo si engineer kay congressman. Sabi niya, congressman, ito po yung na-develop kong makina. Pinapatakbo lang ng tubig. Yung makina nakakabit na po sa kotse. Kaya sabi ng congressman, aba maganda niya yung kotse na naimbento mo. Sabi ni engineer, opo, maganda po ito kasi eco-friendly siya. Sabi ni congressman, pwede ba nating testingin? Sabi ni engineer, opo, sige po, sakay na po kayo. Sakay din yung congressman. Sabay patakbo mga kababayan. Tuwan-tuwa yung congressman, maganda niya yung takbo. Sagot ng engineer, opo, maganda nga po yung manakbo. Kaya lang po, may isang problema lang ito. Sabi ng congressman, ano anya yun? Sabay crash ng sasakyan doon sa palayan. Nang may masmasan, sabi ng congressman, ano anya nangyari sa atin? Sabi ni engineer, nahulog po tayo. Sabi ng congressman, bakit? Yun nga po yung sinasabi ko kanina, hindi ko natapos. Ano yung ibig mo anyang sabihin? Ang hindi ko pa anya naimbento, yung preno nito. Nagdemo. Wala pa palang preno. Nadisgrasya sila. Okay na sana, kumbinsido na, so suportahan na lang sana ng congressman, ng pundo, na disgrasya. Ayan man lang po, joke man lang. 200 pesos, matik na po. Padala na lang po ninyo yung GCash number ninyo. O ito na, kasali na rin po kayo sa ating monthly draw. 5,000 yung ating cash prize. Pag hindi ka nabunot sa monthly draw, kasali ka pa rin sa December. 10,000 yung mabubunot natin na grand prize. Ayos na pa. O, dito na tayo mga kababayan sa ating topic. Pag-usapan natin ito mga kababayan si Supsup. Hindi kinaya po ni Pasig City candidate for City Councilor Siyamsi Supsup yung kabastosan ng bibig ng kanyang kapartido na tumatakbo pong congressman na si congressional candidate Ian Sia. Nagdesisyon po itong iwanan yung partido. Yan po. Ang unang binastos nito, mga kababayan na congressional candidate na si Ian Sia, Christian pala yung pangalan nito, yung artista din na si Angelo De Leon. Actually, yun po ang cause. Kaya lang, naulit pa, pati yung kanyang staff. Pinagsalitaan ng hindi maganda, sabi ko sa inyo. Masama yung naging epekto po ng previous administration na ang pagmumura, ang pangbabastos sa mga kababaihan, naging normal na po. Ito ang sinasabi natin, mga kababayan, na moral, total moral bankruptcy. Yung mga pagsasalita ng masama in public, pati sa mga meeting di avance, sa eleksyon, sa kampanya po,
ginagawa nilang katatawanan ang pambabastos. Kaya sa loto siyam si Supsup, hindi na po siya nakatagal. Dinesisyonan na niya mga kababayan na umalis sa slate. Hindi na niya kaya makisama pa na kagrupo mga kababayan ni Ian Sia. Pangalan pa naman ito, Christian. Pero yung kanyang pag-ugali at pananalita, hindi man pang Christian. Ganon mga kababayan. Ibigay ko muna sa inyo yung kwento. Pero pasalamat din tayo kasi tatlong mga local candidates ang binigyan po ng show cause orders ng Commission on Elections. Dahil sa discriminatory remarks na kanila pong binitawan sa kampanya. Mamaya ibigay ko po sa inyo kung sino-sino po ito. Unahin muna natin itong naging aksyon ni Siam si Supsup, dating Miss Universe po. Miss Universe Philippines. Yan po. Sabi dito sa balita, beauty queen politician Siam si Supsup Lee has resigned from the slate of the city's mayoral hopeful Sara Diskaya after Ian Sia, her running mate for the Pasig City Lone District Representative post, made lewd remarks or lewd jokes about single moms, earning at a torrent of condemnation from several fronts. Inatwater mga kababayan itong si Ian Sia. Sumikat siya, kaya lang nang sumikat sa social media, malamang lalo siyang matalo. Kasi yung pagsikat niya, dahil sa kanyang masasamang salita, dalawang bagay lang yan, mga kababayan, yung pagsikat. Sumikat ka sa mabuti o sumikat sa masama. So, ito yung consequences, mga kababayan, ng walang habas sa kanyang pagsasalita. Ito reflection din mga kababayan ang tinatawag natin na moral bankruptcy in some of our politicians. Siguro po may natingala. Yung natingala niya, yung masama pa, mga kababayan. Kaya ito yung kanyang inabot. Sasabi po ni Siam si Supsup, after careful thought in reflection niya, I have respectfully decided to resign from Kaya This. When I joined the team, it was with sincere hope that we could work together for meaningful change. Sabi po ni Supsup, na isa pong architect, licensed architect before na maging beauty queen. Ayan po yung naging statement po ni Siam si Supsup. Official statement, resignation of architect Siam si Supsup Lee. With deep respect and after much reflection, I have decided to resign from Kaya This. As a woman, a mother, and a leader, I believe in staying true to the values that I define me. Dignity, respect, accountability, and women empowerment. This is not a decision made lightly, but an alignment with my principles. I remain grateful for the opportunity and extend my best wishes to the team. Bakit po? Ano yun ang nangyari? Ano yung mga pinagsasabi nitong congressional candidate ng Pasig na si Christian Sia? Ayan po yung sabi ni Attorney Sia. Abogado pala to, pero napakabastos yung bibig. Parang yung isang abogado na naging presidente. Malamang yun ang idol, mga kababayan. Yun ang influensya sa kanya. Kaya ganun siyang magsalita, mga kababayan. Yan sabi niya, ito ang ambag ko sa mga solo parent ng Pasig. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na niririgla pa at nalulungkot. Minsan sa isang taon, pwedeng sumiping ho sa akin. Sabi nito, Ian Sia, joke man lang po yon daw. Sa kanya joke yon, kaya lang in bad taste po. Actually, ang unang nag-react nito, mga kababayan, si Angelo De Leon. Ayan po, Angelo De Leon, Islam's Pasig candidate Ian Sia's remarks to single mothers. Kasi sa totoo lang, napakabastos po. Hindi ko mo single mother, pagsasalitaan mo ng ganyan, na pang-insulto at pangbabastos, sa kanyang pagkatao at pagkababae, iba-iba din naman yung rason kung bakit naging single mom. Sabihin pa, mga kababayan, na nadapa ang isang babae, pero wala kang karapatan na pagsalitaan ng ganyan. Pinalalabas mo na kayang-kaya mo na gawing object ng sexual advancement. Di po ba? O ngayon, in hot water, mga kababayan, itong si Ian Sia. Yan si Angelo De Leon, city councilor din siya. Sabi dito, De Leon criticized Sia for making such offensive remark at a time when women and single mothers are being celebrated and recognized for their contributions to society. Kaya sabi po ni Angelo De Leon, bawal niya ang basto sa Pasig. Sabi ni De Leon, nakakagalit na sa katatapos lang ng buwan ng kababaihan at ngayon, buwan ng Abril, kung kailan pambansang
ipinagdiriwang at kinikilala ang ating mga solo parents, makakarinig tayo ng napakabastos at nakakadiring pahayag sa mga babaeng solo parent sa isang pampublikong event na nagmula pa mismo sa isang abogadong kumakandidato para Kongreso bilang kasalukuyang chairperson ng Committee on Social Services and Solo Parent Affairs ng Sangguniang Panlunsod ng Pasig, at bilang isang babaeng minsan din naging isang solo parent, nararamdaman ko ang labis na inis at pagkadismaya ng kababaihan at mga solo parent sa mga pahayag na ito, sabi po ni Angelo De Leon. Ayan yung naging post niya, mga kababayan, nung last Wednesday. So sabi ni Angelo De Leon, ang ganitong uri ng mga salita ay hindi lamang nakakainsulto sa mga kababaihan, kundi pati na rin sa ating lipunan. Ang pagkakaroon ng respeto at dignidad para sa iba, anuman ang kasarian o estado sa buhay, ay isang mahalagang prinsipyo na dapat isinusulong ng bawat isa, at mas lalo na sa mga nagnanais maglingkod sa ating pamalaan at sa mga Pasigenyo. O ulitin ko, bawal ang basto sa Pasig. Tama, mga kababayan. At ngayon, umaksyon na yung COMELEC. At hindi lang itong siya, kundi sa dalawa pa na mga local candidates, na mga bastos, mga kababayan, ang mga bibig. Ayan po, si Governor Peter Onabia, Misamis Oriental, gubernatorial candidate, tapos si Vice Mayor J. Ilagan, Batangas gubernatorial candidate. May show cause order sila mula sa COMELEC. Sabi diyan, COMELEC issues show cause orders to 3 local candidates over discriminatory remarks. The COMELEC has issued show cause orders to 3 local candidates over alleged violations of Resolution number 11116 o itong na tinatawag na Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines for the May 2025 national and local election. So pinagpapaliwanag sila. Ngayon, baka ma-disqualify. Buti nga kung ma-disqualify sila, mga kababayan. Kasi walang lugar dapat sa public office ang mga ganitong uri ng tao, mga bastos, di ba? So sabi dyan po, mga kababayan, sa balita, Pasig City Congressional Candidate Attorney Ian Sia was cited for a remark made during a campaign event on April 3, where he was quoted as saying, "Ito ang ambag ko sa mga solo parent ng Pasig. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nirerigla pa, malinaw na nirerigla pa at nalulungkot, minsan sa isang taon pwedeng sumiping ho sa akin." Napakasama na statement, mga kababayan. Wala pa akong narinig na ganyan. At least dito sa amin, walang nagsasalita na ganyan. In public po. Kaya lang, mga kababayan, sabi ko nga, in the previous administration, naging normal yung pagmumura, pambabalahura sa mga kababaihan. Ayun, natingala ng mga local candidates. O ito na ngayon ang resulta. Dumami yung mga politikong bastos. You see? Kaya pipili po tayo. Pag nating paintulutan ng ganitong uri ng mga leader na sisweldohan from the taxes of the Filipino people, mga kababayan. So mabuhay ang COMELEC kasi umaksyon na sila, mga kababayan, ngayon. So sabi dito, COMELEC flagged the statement as a potential act of gender-based harassment and discrimination against women under Section 3 of the resolution. And Misamis Oriental gubernatorial candidate and incumbent Governor Peter Onabia was also directed to explain statements he made on the same date suggesting that only attractive women should be nurses. Ayan yung sinabi nitong gubernatorial candidate, Governor Peter Onabia ng Misamis Oriental. Sabi niya, kining nursing para ni sa mga babayi, dili pwede ang lalaki. And kato pagyod, mga babayi, mga gwapa, dapat daw maganda, gwapa. Dili man pwede ang maot o pangit. Kaya kung luya na ang mga lalaki at ubangon sa pangit, mga nurse, naunsa naman musamot atong sakit, anak. Ibig sabihin yata sa aking pagkakaintindi, kung pangitan niya, paano man kami anya, halimbawa yung pasyente, lalaki, paano siya makaka-recover kung ang attending nurse pangit? May ganun, mga kababayan. Tapos ang nagsasalita na kandidato, gobernador, hindi mo man masasabing gwapo. Gusto niyang i-discriminate yung nurse na pangit. Pero tingnan naman ninyo, mga kababayan, ako'y pangit din, pero tingin ko mas pangit dito sa akin. Kasi pangit pan ugali. Parang traidor sa pelikula po. May kamukha nga pong traidor sa pelikula.
Inaalala ko kung sino yung kamukha nito. Hindi man si Max Alvarado. Parang may kamukhang traidor. Anyway, sa pelikula po, gawan niya talaga Mr. Maravillas. Tablay na natin. Masama din ang ugali niya, ditablay na natin. Yun ang problema dito, mga taong ito. O ngayon, pinagpapaliwanag sila ng Commission on Election. O ngayon, yung isa pa, yung Batangas gubernatorial candidate and incumbent mataas na kahoy Vice Mayor J. Ilagan was likewise issued a show cause order for remarks made on March 29 that appeared to ridicule rival Vilma Santos based on age and fan base. Sabi niya, kung ang aking kalaban ay si Catherine Bernardo, pero ang aking kalaban ay isang Vilma Santos lang, nalaos na. Marami naman sa mga fans niya ang namamahinga na rin. At saka, lagi ang sasabihin ko sa inyo ay iba ang gobernador na nahihipo. Talagang bastos po. Natural siguro sa kanila. Ang pagiging masama ang nilalabas sa bibig. Kasi nga po, tingin natin, ito yung sabi natin kanina, sign of moral bankruptcy ng isang tao. Nawala na sa kanila yung tinatawag na core moral values. Wala na yon. Gone were the core moral values, mga kababayan, dito sa mga taong ito. So ang dapat talaga sa kanila, mga kababayan, ay huwag nating bigyan ng pagkakataon sila na makaupo sa posisyon ng mga ganyang bastos na mga tao. Ba't sisilduhan natin ang ganyang uri ng mga tao, mga kababayan? Kaya sabi ng COMELEC po, these remarks anya may constitute discrimination against women and elderly persons and possibly violate the resolutions provisions on fair campaigning. I-disqualify na po ninyo under Section 3 of COMELEC Resolution 11116, acts of bullying, discrimination, gender-based harassment, and vilification during the election period are considered election offenses and may be punishable under Section 13 of Republic Act 9006 and other relevant laws. The candidates have been given a limited period to respond and explain why they should not be held liable for the cited violation. Papanagutin na po ninyo if that constitute disqualification from running elective position, gawin na po ninyo. Para naman gumanda-ganda po ang ating bansa, mawala yung mga leader na napakabalahura sa kanilang mga pananalita. Sawang-sawa na tayo sa ganyan, mga kababayan. Ibalik natin ang decency in public discourse, mga kababayan. O ngayon, pati yung Supreme Court, nag-react na rin. Pinapaliwanag po itong si Attorney Sia, Christian Sia. Yan o, sabi dito, Supreme Court order Sia to explain alleged misogynistic remarks versus solo parents. Yan ang makuha ninyo po. So sabi dito sa report ng abogado.ph, in a resolution, the High Court gave Sia a non-extendable period of 10 days upon receipt of the order to comply. The Supreme Court issued the resolution in response to separate complaints lodged by attorneys Allen Liberato Espino and Michelle Lacerna Adricola as well as militant women's group Gabriela. Nag-file pala po ng reklamo sa Supreme Court. The group filed a 3-page letter addressed to Chief Justice Alexander Ismondo and all Supreme Court justices asserting that Sia's comments constitute gender-based harassment and violate multiple provisions of the Code of Professional Responsibility and Accountability, particularly those mandating dignified conduct and protecting vulnerable sectors. Hindi palalampasin ng Gabriela ang anumang pambabastos sa kababaihan, lalo na mula sa may kapangyarihan, impluensya sa lipunan, gaya ng abogado at kandidatong si Ian Sia. His remarks in non-apology thereafter reek a deep-seated misogyny and constitute serious violations of the legal professions and ethical standards. Dapat managot ang lahat ng bastos, sabi po ni Clarice Palse, Secretary General ng Gabriela. Palse pointed out that as a lawyer, Sia is duty-bound to uphold justice and protect the vulnerable, not to spread harmful stereotypes and sexualize women already facing enormous challenges. Lalong hindi ito katanggap-tanggap mula sa isang kandidatong nagangad ng pasweldo sa pamahalaan, konkretong plataformang tutugon sa mga krisis na kinakarap ng solo parents at
iba pang kababaihan ang kailangan namin, hindi pambabastos, sabi po ni Palse. Malinawan niya na hindi ito isolated case. May pattern ng kabastosan ang misogyny, ang mga trapo sa bansa mula sa Luzon hanggang Mindanao. Patuloy ang pag-alipusta sa dignidad ng kababaihan, sabi po ni Palse. This is precisely why we need stronger accountability mechanism for those who perpetuate misogyny and sexism. Sangayon tayo dito sa mga legal actions na ginagawa laban dito po sa mga ganitong uri ng mga politiko. I am with you. May isa pang kabastusan na ginawa itong siya. Walang kadala-dala itong si Attorney Ian Sia. Ayan ba? Sabi niya, kahit po ang mga staff ko po, typical po, puro lalaki. Isa lang po ang kasama kong babae, si Jaja. Jaja, ano ba itsura mo nung nakaraang 15 taon? Payat? Hindi. Nung nakuha ka na ni Ewing, mataba ka na nung magkasama pa lang tayo. Ito na ang katawan ni Jaja. Ang point ko ho, yan po ba ang magiging staff ng manyak? Di ho. Talagang natura siguro sa kanya yung pagiging bastos yung bibig. O di ba? Abogado pa naman po. Isang masamang halimbawa, mga kababayan nakakasira sa profesyon ng isang abogado. Dapat nito madisbar, di ba po? Kaya sabi ng mga nag-react ito, kilala ko, taga rito ito sa amin, si Lynn Marciliana, anak ng dating mambabatas din, dating mayor na kapartido ko, nung ako maging municipal councilor, dating Daraga Mayor Pete Marciliana, naging assemblyman. Sabi ni Madam Lynn T. Marciliana, tabuhay na yan, send him to The Hague, Netherlands. Dapat isama siya sa kaplaneta niya na nasa loob. Sabi ni De Leon Hedwig, Guy is hopeless. No amount of apologies will change anything. Disqualify him na. Sabi ni Cynthia Villamor, the more he talks, the more he incriminates himself. He sounds so pathetic, justifying his words and utterances such that he buries himself deeper into mud and dirt. He should just withdraw. Tama, mga kababayan. Ngayon, may isa pa rito, kapartido ni Digong. Ito po, sa pagpapakalat naman po ng fake news, si Lambino. Supreme Court issues show cause order against Attorney Lambino for spreading false information. The Supreme Court in Bank has given Attorney Raul Lambino 10 days within which to show cause why he should not face administrative action for spreading false information. In a Facebook live broadcast on March 11, 2025, Attorney Lambino falsely claimed that the Supreme Court had issued a TRO against the arrest of former President Rodrigo Duterte, discussed public confusion and misled the people about the Supreme Court's action. Si Atty. Lambino, isa sa mga kandidato ng PDP laban, pero malabo man po na manalo. Hindi man kilala. Sila man lang sa PDP nakakakilala. You see? O ngayon, na-trouble pa siya for spreading fake news. Pinapaliwanag na may show cause order yung Supreme Court. Ito naman po, Fairmax Framing and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kaso. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.